Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-419 na kabanata. Amoy pabango. Bumalik si Alex sa paaralan nang hindi sinasabi kay Felicity. Kailangan niyang humingi ng paumanhin sa iba pang mga estudyante. Alam niya na sapat ang talino ni Felicity upang maunawaan ito sa sarili niyang paraan. Kinabukasan, dumating si Alex sa kanyang opisina at nakita si Felicity na naghihintay sa pintuan. Sa pagkakataong ito, nakasuot siya ng uniforme tulad ng ibang estudyante. Wala ang karaniwan niyang kunot noong itsura at pananakot na kilos. Sa totoo lang, maganda siya. Mukhang kalmado si Felicity. Wala na siyang pakialam sa eskwela. Ang mahalaga lamang sa kanya ay ang kalagayan ng kalusugan ng kanyang ina. Napagaling ni Alex ang kanyang ina, isang bagay na hindi niya nagawa. Kaya hanggat maayos ang kanyang ina, handa siyang gawin ang anumang ipag-utos ni Alex. Ito rin ang parehong dahilan kung bakit nangikil si Felicity ng pera mula sa mga kaklase para matulungan ang kanyang ina. Inimbitahan ni Alex si Felicity sa kanyang opisina. "Magandang umaga, Felicity," sabi niya. "Ano ang maitutulong ko sa iyo?" "Nagpunta lang ako para magpasalamat," sabi ni Felicity. "Alam mo na, para sa pagtulong sa mama ko." "Walang anuman," sagot ni Alex. "Sinabi ko na sa mga guro at estudyante na kailangan mong humingi ng paumanhin sa publiko para sa ginawa mo. Gagawin mo ba iyon?" "Oo," tumango si Felicity nang walang pag-aalinlangan. "Magaling," ngumiti si Alex sa kanya. May kumatok sa pinto. "Ginoong Ambrose, nandyan ka ba?" Narinig ang boses ni Lynn Bowen mula sa labas. Tumingin si Alex kay Felicity. Alam niyang hindi maganda ang itsura kung may babaeng estudyante sa kanyang opisina ng ganoong kaaga. "Magtago ka," bulong ni Alex. Nagmamadaling nagtago si Felicity sa filing cabinet. Binuksan ni Alex ang pinto. "Ano ang maitutulong ko sa iyo?" tanong niya. "Tungkol ito kay Felicity," sabi ni Lynn Bowen, may bakas ng pagkabahala sa mukha. "Hindi ko nakikita kung paano mo siya mapapapag-sorry sa buong paaralan. Hindi mo dapat ipinapangako ang mga ganitong bagay kung hindi mo kayang tuparin. Ayaw mong mawalan ng trabaho dahil lang dito." "Ayos lang ako, pero salamat," sagot ni Alex, na antig sa kanyang pag-aalala. Binuksan ni Lynn ang kanyang bibig para magsalita, ngunit bigla siyang huminto at inamoy ang paligid. "Bakit amoy pabango dito?" tanong niya habang nakakunot ang noo. "Siguro sa iyo iyon," suhestyon ni Alex, umaasang tatanggapin niya ang paliwanag. "Ang pabango ko ay hindi ganito ang amoy," sagot ni Lynn. Pagkatapos ay kumibit balikat siya, napagtanto na wala nang saysay pang makipagtalo. "Ginoong Ambrose, kailangan mong maging maingat. Ang ibang mga guro ay ginagamit kahit ang pinakamaliit na pagkakamali laban sa iyo." Matapos gawin ang kanyang tungkulin na bigyan siya ng babala, tumalikod si Lynn at umalis. Lumabas si Felicity mula sa filing cabinet. Hindi siya nagkomento sa ginawang pag-abala ni Lynn. "Ginoong Ambrose, hindi ako sigurado kung talagang mahalaga sa iyo ang trabahong ito," sabi ni Felicity. "Pero kung balak mong may gawin tungkol sa klase 6, kakailanganin mong harapin si Lance. Hindi ba iyon yung batang walang kwenta?" tanong ni Alex. "Hindi siya bobo," sagot ni Felicity. "Si Alex lang ang may lakas ng loob na magsabi ng ganito tungkol kay Lance Cartwright." "Sige, mabuti pa'y umalis ka na," sabi ni Alex. "Kailangan mong magdesisyon kung ano ang sasabihin mo sa iyong pampublikong paghingi ng tawad." Naglakad palabas si Felicity patungo sa pinto. Ngunit bago siya lumabas, tumalikod siya at nagtanong, "May kasintahan ka na ba?" "Oo," sagot ni Alex nang hindi nagbibigay ng karagdagang paliwanag. "Ayaw mo bang makipag-date sa akin?" "Sa iyo?" tanong ni Alex, umiiling. "Hindi. Isa kang menor de edad, at masyado na akong matanda para sa iyo." "Halos dalaga na ako," giit ni Felicity, habang kinakagat ang kanyang labi.
Hindi pa sapat, sabi ni Alex nang may matatag na tono. Hindi ako nakikipag-date sa menor de edad. Siguro kapag mas matanda na ako, sagot ni Felicity. Pagkatapos nito, tumalikod siya at umalis. Nang makaalis na si Felicity, naglakad si Alex patungo sa pangunahing gusali at nakita si Billy na tumatawid sa kalye. Mukhang pagod si Billy. May maiitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, at halatang hindi siya nakatulog ng maayos. Kung hindi ang ating direktor ng pagtuturo, sabi ni Alex na nakangisi. Ginugol ni Billy ang buong gabi sa pagsagot ng mga tanong sa istasyon ng pulisya. Nang siya at si Leonard ay dumating doon, walang sino man ang pwedeng humarap sa kanila, kaya napilitan silang maghintay sa matigas na upuan. Manahimik ka, sagot ni Billy, sa malakas na tono, tingnan natin kung gaano kakayabang pagkatapos ng assembly sa paaralan ngayon. Nalito si Alex. Sinabi niya sa lahat na ang assembly ay sa susunod na araw. Kaya bakit iniisip ni Billy na ngayon iyon? Ang hindi alam ni Alex, tumawag si Billy sa principal kaninang umaga at hiniling na i-advance ang assembly. Ngayon, nakaschedule ito ngayong umaga. Ipinabago ko ang petsa, sabi ni Billy habang nakangisi. Tingnan natin kung paano mo ito haharapin ngayon. Alam ni Alex na umaasa si Billy na ang kakulangan ng oras ay magiging sanhi ng kanyang pagkabigo. Naipangako na ni Alex na kung hindi magsosorry si Felicity, magbibitiw siya sa trabaho. Pagod ka yata, Billy, sabi ni Alex na natatawa. Bakit hindi ka magpahinga? Sumanghal si Billy at umalis na galit. Ilang sandali pa, inanunsyo ng principal sa intercom ang school assembly, at ang lahat ng estudyante ay pumunta sa auditorium. Lumapit si Billy kay Alex habang nakatingin sa mga estudyante. Nakapag-empake ka na ba? Tanong niya. Inaabangan ko na ang pagbibitiw mo. Kung ano-ano na lang ang sinasabi mo, sagot ni Alex habang nagkibit-balikat. Hindi mo naman nakita si Felicity mula kagabi, sabi ni Billy. Kaya wala kang pagkakataong kumbansihin siyang mag-sorry. Tumahimik sila nang dumaan ang principal papunta sa entablado at nagsimulang magsalita tungkol sa nangyari noong nakaraang gabi. Tinalakay ng principal ang lahat, kabilang na ang paglahok ng mga pulis. Nagulat ang buong paaralan. Ngayon, ikaw na ang sunod, sabi ni Billy. Tumayo ka dyan at magbitiw sa harap ng lahat. Naglakad si Alex papunta sa entablado at tinapik ang mikropono para tiyaking nakaon ito. Magandang umaga sa inyong lahat, simula ni Alex. Una sa lahat, ikinalulungkot ko ang nangyari dito. Gusto kong humingi ng paumanhin para sa mga babaeng nasaktan. Nagpatuloy siya, kagabi, ipinangako ko sa kanila na si Felicity ay hihingi ng paumanhin sa harap ng lahat. Felicity, maaari ka bang pumunta rito? Napanganga ang mga estudyante sa gulat. Talaga bang iniisip ni Ginoong Ambrose na magsusorry si Felicity? Nagsimula silang magbulungan sa isa't isa. Ika-420 na kabanata. Sino ang namumuno? Siya ba ang in charge? Seryoso ba siya? Nakilala na ba niya si Felicity? Wala siyang tsansang magawa ito, bulong-bulungan ng grupo ng mga dalagitang nag-uusap-usap. Bakit ba pumapayag ang principal dito? Dapat alam niyang hindi ito mangyayari. Kahit siya, hindi kayang pilitin si Felicity na humingi ng tawad, sabi ng isa habang nagtatawanan ang ilang estudyante at guro. Sigurado silang nagpapaloko lamang si Alex. Kinamot ng principal ang batok niya ng may kaba. Umaasa siyang magagawa ni Alex ang kanyang plano, pero sa totoo lang, hindi rin siya kumbinsido. Gaya ng dati, nagsimula na namang manggulo ang mga estudyante ng Class 6. Hoy Felicity, nasaan na ang paghingi mo ng tawad? Hinihintay namin. Sigaw ng isa, sabay tawanan ng lahat. Sige na, Felicity, sabi ng isa pa. Sabihin mo sa kanya na tumigil na lang at tingnan natin kung magre-resign siya. Alam ng mga estudyante ng Class 6 kung anong klaseng tao si Felicity, at hindi nila iniisip kahit saglit na susunod ito sa utos.
Hindi rin naman sila susunod kung sila ang nasa kalagayan niya. Palaging matigas ang ulo ni Felicity, at wala pang sino man ang nakapagpilit sa kanya na gawin ang ayaw niya. Alam iyon ng lahat. Ngumisi si Billy habang nakatitig kay Alex. Talo ka na ngayon, naisip niya. Ngunit biglang tumayo si Felicity. Class 6, tigilan na ang pagtawa, utos niya. Dahan-dahang nawala ang ngiti sa mukha ni Billy habang nararamdaman ang pagbago ng atmosfera. Felicity, seryoso ka ba? Tanong ng isa. Felicity, anong ginagawa mo? Tanong ni Eric habang hinawakan ang manggas ng damit niya, pilit siyang pinapaupo. Ngunit iniwasan ni Felicity ang kamay niya at naglakad ng may kumpiyansa papunta sa entablado, taas noo at walang bakas ng pagdadalawang isip. Nang makarating siya kay Lance, tumigil siya saglit. Lance, mas mabuti pang mag-ingat ka. Hindi ordinaryong guro si Mr. Ambrose. Hindi uubra ang mga karaniwang diskarte mo sa kanya, sabi niya. Pagkatapos ay tumuloy siya sa entablado at pumunta sa podium. Tumitig si Lance kay Alex. Ngayon alam mo na kung sino talaga ang may kontrol sa Class 6, at siguradong hindi ikaw. Nagkibit balikat si Lance ng may kayabangan. Oo, may mga kakaibang kakayahan ka, pero hindi ibig sabihin yan ay may kapangyarihan ka. Matagal na akong nasa Class 6 mula sa simula. Akala mo ba kaya mong basta na lang pumasok dito at kunin ang kontrol? Kahit ang principal, alam kung sino talaga ang may kapangyarihan dito. Ano sa tingin mo ang magagawa mo? Ngumiti si Alex. Mukhang may pamilya ka sa politika. Napakunot ang noo ni Lance. Oo, ano naman? Mahalagang tao ang papa ko. Bata pa lang ako, alam ko na ang ibig sabihin ng tunay na kapangyarihan. Hindi mo ito maiintindihan. Tama, at sasang-ayon ako sa'yo. Kung madala ko siya dito para makipag-usap, sasabihin mo ba ulit ang lahat ng iyan habang nakatayo siya sa tabi mo? Tanong ni Alex. Sandaling nagbago ang ekspresyon ni Lance, na puno ng halo-halong emosyon ang kanyang mukha, pero agad din niya itong naitago. Good luck na lang kung kaya mo siyang papuntahin dito. Alam ko na hindi ko dapat sayangin ang oras niya. Anong tingin mo, basta mo na lang siyang masusumpungan? Bukod pa roon, kahit gusto mong makausap siya, kailangan mo munang dumaan sa sekretarya niya at lahat ng mga tao sa opisina niya. Busy siya. Hindi ganoon kasimple na tawagan lang siya, sabi ni Lance nang may mapagmalaking ngiti. Pero bilang guro mo, mayroon akong contact information niya, tugon ni Alex. Huwag mo nang subukan. Ang bawat isa sa silid-aralan na ito ay anak ng mga importanteng tao. Hindi sila sasagot sa isang walang kwentang tawag mula sa isang hamak na guro. Baka nga may ilan sa mga kaklase ko na sumusunod sa iyo ngayon, pero kapag nagbago na ang isip nila, babalik na sila sa dati nilang mga gawi. Ang dami mong ideya tungkol sa respeto na dapat makuha ng mga guro, pero naiintindihan naman naming lahat ang realidad. Mababa lang ang sweldo nyo, at kailangan nyong ubusin ang oras ninyo sa paghahabol sa mga estudyanteng mas makapangyarihan sa inyo. Sa oras na makapagtapos kami, wala na kayong kontrol sa amin, dugtong ni Lance ng buong kayabhangan. Gusto kong pasalamatan si Mr. Ambrose sa pagtulong sa akin, na makita ang aking mga pagkakamali, at bigyan ako ng pag-asa na magsimula muli. Salamat, Mr. Ambrose, nangangako akong magiging mas mabuti na ako mula ngayon. Pagkatapos ay tumalikod si Felicity at bumaba ng entablado. Tahimik ang lahat, at ang mga estudyante ng Class 6 ay nakatingin kay Felicity, nakabukas ang mga bibig sa pagkagulat. Si Billy ay nakatayo lamang, hindi makapaniwala sa nangyari. Napailing siya, pilit nililinis ang isip, pero walang nagbago. Hindi niya lubos maisip na nagawa iyon ni Felicity. Felicity, tanong ni Lance, nasolusyonan ba ni Mr. Ambrose ang problema mo? Hindi tulad ng iba, alam ni Lance ang tungkol sa ina ni Felicity at matagal na niyang iningatan ang lihim na ito. Tumango lang si Felicity bilang tugon.
Kaasar, bulong ni Lance. Hindi natin siya pwedeng hayaan na talunin tayo. Kailangan nating gumawa ng paraan laban sa kanya. Napasuntok si Lance sa hangin habang nakatingin kay Eric, na tila wala pa rin sa sarili sa pagkabigla. Nilapitan si Alex ng mga guro. Tanging sina Billy at Leonard ang naiwan sa likod, nakatingin kay Alex ng masama. Well, teaching director, tukso ni Alex, sabay taas ng kilay. Huwag mo nang ipagyabang, sabi ni Billy habang naglalakad palayo. Nakangiti si Alex, nasa maganda siyang mood. Mukhang hindi naman pala ganoon kahirap ang trabaho ng pagtuturo. Pero hindi nagtagal, nagsimula na namang magulo ang klase. Naghanap si Lance ng away sa kanyang substitute teacher sa English class. Hindi lamang siya nagtangkang manggulo, ngunit binugbog niya ang guro ng malala. Umalis ang guro, at parang walang nangyari sa klase. Walang gustong humarap sa problema. Sinundan ni Alex si Lance. Bakit mo inatake ang guro? Tanong niya. Anong guro? Tugon ni Lance, sabay kibot balikat. Alam mo kung sino ang tinutukoy ko, sabi ni Alex. Paano mo nagawa iyon? Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe, bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.